PBA Semifinals Matchup. Sino nga ba ang Yamado at sino ang Dejado? Kakasimula pa nga lang ng PBA Playoffs pero mabilis din agad natapos ang quarterfinals dahil nakumpleto na agad ang semifinals matchup. 4 na teams na lang ang natitira ngayong Commissioner's Cup kaya inaasahang mas magiging matindi pa ang bakbakan ng Final Four. Pero sino nga ba ang Yamado at Dejado? Unahin natin yung magiging matchup ng Ginebra at Rain or Shine Elasto Painters. Sa mga hindi nakakaalam, best of 7 ang semifinals at napakahaba ng series na yan. Sa totoo lang, medyo nakakagulat yung matchup ng dalawang kupunan dahil karamihan inaasahang Ginebra at San Miguel Beermen ang magtatapat sa semis. Pero matapos patumbahin ng Rain or Shine Elasto Painters ang San Miguel Beermen ay sila ang nakapag-advance at ngayon haharapin naman nila ang sister team ng San Miguel na Barangay Ginebra. Pero ang tanong, sino nga ba ang Yamado at Dejado sa Ginebra at Rain or Shine? Sa matchup na yan, masasabi nating medyo may kalamangan ang Rain or Shine Elasto Painters pagdating sa loob ng painted area. Dominante kasi yung kanilang import na si Jalen Johnson sa ilalim. Bukod pa dyan, malaking problema talaga ng Barangay Ginebra ang interior defense dahil halos si Japet lang talaga yung kanilang naasahan sa depensa sa shaded area. Sa lahat ng teams ngayong playoffs, Ginebra talaga ang pinaka nahihirapan pagdating sa interior defense. Matagal na yang pinoproblema ng Ginebra at dumoble pa yung challenge sa kanila ngayong mga malalaki yung mga imports ngayong conference. Kaya naman, malaking advantage yan para sa Rain or Shine. Dahil gaya ng sabi natin kanina, isang dominanteng import itong si Jalen Johnson sa loob ng painted area. Ang malaking tanong, paano mapipigilan ng Ginebra si Jalen Johnson? Oo, nagawa ng Ginebra noong huli silang magharap sa elimination round. Pero iba na ang PBA playoffs at paniguradong may gagawin na adjustment si Coach Yeng Yao. Pero kahit na ganun, lamang naman ang Barangay Ginebra pagdating sa playoffs experience. Dahil kung ikukumpara mo ang Rain or Shine, mas sanay ang Ginebra sa pressure ng semifinals dahil ilang beses na nila yung pinagdaanan at posibleng maging malaking factor yon sa kanilang magiging semis matchup kontra Rain or Shine. Wala pa masyadong experience yung kasalukuyang lineup ni Coach Yeng sa semis. At yan naman yung advantage ng Ginebra. Overall, masasabi nating bahagyang lamang ang Rain or Shine dahil kay Jalen Johnson at mas bata at mas mabilis yung kanilang lineup. Pero interesante pa rin makita kung magagamit ba ng Barangay Ginebra ang kanilang experience para makontrol ang semifinal series kontra Rain or Shine. Pagdating naman sa matchup ng TNT Tropang Giga at Meralco Bolts, malinaw na TNT ang Yamado sa dalawa. Una sa lahat, nandyan si Bolbol. Actually, kahit wala si Bolbol, malakas pa rin talaga ang TNT Tropang Giga. Solid yung kanilang lineup at mas lumakas pa dahil sa pagkakadagdag ni Bolbol. May mga usapan ding paborito raw ng MVP group na makapasok ng finals ang TNT dahil madali nilang tinalo ang NLEX Road Warriors na number 1 sa standings at sinasabi ng karamihan ay nag-giveaway lang sa TNT. Mahirap patunayan yung mga ganong haka-haka. Pero hindi rin natin masasabi na hindi yun totoo dahil malakas naman talaga ang NLEX ngayong conference pero biglang nawala yung kanilang laro. At sa magiging laban ng TNT at Meralco, malamang
ganun lang din yung mangyayari sa Meralco. Dadaanan lang ng TNT ang nasabing kupunan. Malaki ang chance na TNT ang papasok sa finals. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa semi-finals matchup? Sino sa tingin nyo ang Yamado at Dejado sa Final 4 semis? I-comment mo lang dyan sa ibaba.